kulang na kulang talaga yung 400 na sahod kapag magpapamilya ka dito sa Kuwait. Hi guys! So ito yung actual breakdown ng expenses namin dito sa Kuwait with my husband and 4 dogs. So start tayo sa bahay. Yung rent namin sa flat namin is 307 KD. Actually, 300 KD lang talaga kaso nagbabayad kami ng 7 KD sa Haris or security guard. Yung mga nag-Middle East, alam nila yung kung ano ibig sabihin ng Haris. So yun, 307. Yung flat na nirent namin is may 2 rooms, 2 CR, syempre sala and kitchen. Kung single ka lang, pwede ka naman mag-rent ng room lang, which is ngayong taon is around nasa 110 or 120 KD na siya. Depende sa location. Or pwede naman yung partition na sinasabi, yung room na hinahati sa gitna at nilalagyan ng division. So yun, kung single ka, it will work with you. Nasa around 60 to 70 KD naman yun. So, yun. Hindi kasi kami pwedeng may kasama sa bahay. Kasi nga, may mga doggy kami, may 4 dogs kami. So, yun. Kailangan namin mag-rent ng isang buong flat. Dahil nga, syempre, tumatahol sila. So, nakakahiya naman sa mga kung may makakasama kami dito. At of course, syempre, aso, may hirap din kasama. Bakit dalawang CR yung pinili namin na room? Actually, mura na to kasi medyo malayo kasi kami sa Kabias na sinasabi. We are here in Salmia, Block 3. So, medyo mura na nga tong bahay na to. Kasi sa iba, yung medyo malapit dun sa mga grocery store, around nasa 350 yung isang flat na may 2 room CR and sala. So, kami dito, 307 lang. So, nakamura na kami dito. At yung maganda pa yung napili namin na bahay, yung nirent namin na bahay kasi may 2 CR na siya. So, yung isang CR, designated na siya para sa mga doggies. So, kapag pupupo or wiwi sila, alam na nila, doon sila pupunta sa CR nila. Tapos, yung isa sa amin naman ng husband ko. So, yun. A total of 307 yung binabayaran namin sa flat or bahay namin dito sa Kuwait. So, next is transportation. Yung transportation namin is yung asawa ko, nilalaanan talaga namin ng 20 KD kasi nagpa-public bus transportation siya. Minsan din kasi nagtataxi siya kasi minsan may pinupuntahan siya na out of way ng mga bus. So, kailangan niya mag-taxi. Ako naman, nagmamas transportation ako. 18K yung binabayaran ko. Dito kasi sa Kuwait, merong mass transportation. Yung parang, alam mo yung mga school bus dyan sa Pilipinas or yung mga van, yun. Minsan kasi may mga location or may mga workplace na walang bus na dumadaan. So, kailangan talaga namin magrenta ng mass transportation. Yan, si Kakao nga pala yun. Malis na. Na-boring na kay mama niya. So, yun. Next is internet. Yung internet namin ng asawa ko, tig 5KD kami. 5KD sa kanya, 5KD sa akin. Buti na lang yung SIM card na binili namin is way back more than 5 years ago pa. Medyo mura pa doon yung binabayaran. 5KD lang binabayaran namin ngayon. Pero kasi dito sa bahay, meron kaming wifi. Kasi meron kaming CCTV para sa mga chikiting namin para sa mga aso namin kasi minsan pasaway sila, nagtatahulan sila minsan, sila lang, tatahulan sila. So, doon namin sila sinasaway sa CCTV kasi baka kasi mareklamo kami ng mga kapitbahay namin. Syempre, hindi lang kami yung nag-iisa. Kakao! Kakawi, come here, baby ko. Yan, si Kakao, dito na kita nyo. Ito yung niya. So, yun. Mahirap din naman kasi kapag may nareklamo. Kasi dito sa floor namin, may 4 na flat. So, baka kasi one of them magreklamo kapag hindi namin naagapan yung pagtatakol nito yung mga aso namin. So, yun. Kaya, kailangan naman ng CCTV. So, next is dog food. So, yung dog food namin, buti na lang yung mga aso namin, hindi sila maselan. Wait lang Kuka! Shh! No, lalab! No. So, yun. Buti na lang yung mga aso namin, hindi maselan. Ang binibili namin sa kanilang dog food is yung mura lang, 10 KD per 20 kilo. So, kailangan namin ng 40 kilo every month. So, yung gastos namin sa dog food is 20 KD. So, yun.
don't worry guys, hindi naman, okay naman yung dog food na yun kasi kumpleto naman sila sa nutrients. Yun nga lang, hindi, mura lang. Hindi yung mga tipong sobrang mamahalin na, okay naman sila. Ito nga pala si Kakao. Yung dog food is 20 KD every month. And yung grocery naman namin ng asawa ko is 120 KD yung nilalaan namin doon. Hindi ko na sinama sa breakdown yung gastos, expenses namin sa tuwing lalabas kami kasi hindi naman importante yun. Syempre, kailangan nating lumabas din or gumastos na magko-coffee shop paminsan-minsan para balance din in life kasi baka boring ang ate nyo. So, yung grocery namin doon, nakahiwala na yun. 120 KD, ang kasama doon is yung sabon, mga Downy, ganun, dishwashing, detergent, at yung mga pagkain namin. At the same time, kasama na doon yung mga pampaganda ng konti ng ate. Hindi naman ako maihilig sa makeup, so wala akong expense doon. So, buti na lang. Lipstick lang talaga. Sometimes wala pa akong lipstick tuwing pumapasok. Kaya wala akong ganung mga lang, cream, facial wash, ganun lang talaga. Yun na yung hilig ko. In total na naka-breakdown na yun is around 502 KD. So, yun. Kaya para sa akin, kulang talaga yung 400 na sahod kapag magpapamilya ka dito sa guys, Kuwait. Ito is guide lamang. Bahala pa rin kayo. Kayo pa rin yan kung paano nyo babudgetin yung pera nyo. Pero kami kasi, yun na yung pinaka-minimum na kaya kong i-budget sa buong pamilya in 1 month. Lalong-lalo na hindi mo naman kayang bawasan yung expenses sa internet kasi fixed na yun. Sa transportation, fixed na yun. Sa bahay, yun talaga tatagiin ka ng bayad sa bahay kasi mahal ang bahay dito sa Kuwait. So, yun. Kung may karagdagang katanungan pa kayo, just comment down below. And yun lang. See you next time. Bye!